Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 5, verse 21 to 43. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong mga kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumugha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ng guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at manghang-mangha ang lahat. Maigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Mahaba yung gospel natin. Kasi yung gospel natin, 2 kwento na pinagsama. Una, si Jairo, isang ama na desperado dahil malubha ang kanyang anak. At ikalawa, isang babaeng 12 taon nang may sakit na halos naubos na ang pera at kayamanan, lakas at dignidad, pero hindi man lang napabuti ang kanyang karamdaman. Ito pong dalawang ito ay parehong lumapit kay Jesus.
Hindi dahil sigurado sila, kundi dahil wala na silang ibang matatakbuhan. Ika nga, no choice na. Ang babae, ang ginawa niya, palihim na humipo sa damit ni Jesus, umaasang baka sakaling gumaling. Si Jairo naman ay nagmamakaawa kahit nasa mata ng iba, na tingin nila, nako, huli na yan. At narinig natin ang pinakamalakas na linya ni Jesus. Anong sabi niya kay Jairo? Huwag kang mabagabag, manalig ka. Alam mo, itong line na ito, huwag kang mabagabag, huwag kang matakot, manalig ka. Ito rin mismo ang the same line na gustong sabihin sa iyo ni Jesus sa gospel natin ngayon. Huwag kang matakot kahit mga may taong nagsasabi sa paligid mo na tama na, huwag mo nang istorbohin ng Diyos. Kahit may mga tinig na bubulong sa isip mo na wala ka na magagawa, huli na ang lahat. Kahit may mga sitwasyon na tila tapos na, sarado na at wala ng pag-asa. Maaring sa mata ng tao, tapos na ang kwento. Pero sa mata ni Jesus, nagsisimula pa lamang. Sa gospel, may mga taong nagsasabi kay Jairo. May nagsabi kay Jairo, anong sabi? Patay na ang anak po ninyo. Huwag mo nang gambalain ng guro. Parang sinasabi rin sa atin ng mundo, ano ka ba? Sumuko ka na. Tigilan mo na yung pagdarasal, wala nang mangyayari. Pero si Jesus ang sumagot. Anong sabi niya? Huwag kang matakot. Manalig ka. Ibig sabihin, hindi ang problema ang may last word. Hindi ang takot, hindi ang opinyon ng iba. Remember, si Jesus ang garantor mo. Kapag siya ang kasama mo, walang sitwasyong sobrang huli na. Walang sugat na sobrang lalim. Walang pangarap na sobrang patay na para muling mabuhay. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon o ng iyong pamilya, pinagdadaanan mo sa kalusugan, trabaho, relasyon o kinabukasan, ito ulit ang sinasabi sa ni Jesus. Huwag kang matakot, manalig ka. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw na nagsasabing huwag akong matakot. Palakasin mo yung aking pananampalataya. Kapag ako'y pinanghihinaan ng loob, kapag tingin ko huli na ang lahat, paalahanan mo kaming ikaw ang aking pag-asa at ikaw ang tunay na may huling salita. Tulungan mo akong magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan at manalig kahit mahirap ang sitwasyon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Amen. Ibigan, baka may kakilala ka o may naalala kang pangalan na natatakot, napapagod o nawawala na ng pag-asa. Baka ito yung message na kailangan niyang marinig ngayon. Share natin tong audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating GC, sa kamag-anak, pamilya o sa classmate. Minsan, sa simpleng pag-share, maraming gumagaling. Ang nagpapagaling, ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.